Magandang araw, ako po si Christian Esguera at ito ang mga balitang hindi nyo dapat na-miss ngayong linggo. Simula ng linggo, wala raw oil crisis ayon sa Malacanang. Ayon kay Malacanang Press Officer Claire Castro, isang price disruption lang ang nararanasan ng bansa, hindi krisis. Dahil may sapat pa umanong supply ng langis. Dagdag pa niya. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Pero makalipas lang ang isang araw, nag-iba na ng tono. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Ang dahilan, nagdudulot na ng imminent danger sa stability ng energy supply ng bansa, ang conflict sa Middle East. Kasabay nito, inilatag itinuturing na whole-of-government approach, kabilang dito ang fuel conservation, aksyon laban sa hoarding at profiteering, koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Tinanggihan ni BBM ang panukalang pagtaas sa pamasahe. Focus daw muna sa cash assistance sa mga driver. Pero may mga naitalang kalituhan sa distribution dahil may mga pumilang driver na wala sa listahan. Samantala, nagpatupad ng tigil pasada ang mga driver mula sa Piston, Acto at Manibela. Martes, naimbierna si Senator Loren Legarda dahil absent sa Senate hearing tungkol sa krisis si Energy Secretary Sharon Garin. Ito ang pagdinig na tinatawag na Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nagpasabi si Garin na hindi ito makakadalo at nagpadala pa nga ng kanyang napakahabang schedule noong araw na yon. Narito ang mahabang litanya ni Legarda. Ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Huwag niyong sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? May point si Loren. Hindi biro ang krisis at importanteng nandoon ang kalihim ng Department of Energy para ilatag ang mga plano at ginagawa ng kanyang ahensya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Pero pansin din ang tila malalim na hugot ni Legarda kay Garin. Matatandaan na nitong Enero lang, pinagmulta ng DOE ang kumpanyang Solar Philippines ng anak ni Loren na si Congressman Leandro Leviste. Ang halaga ng multa, 24 billion pesos. Drawing kasi ang pangakong nasa 11,000 megawatt capacity na dapat na-produce ng kumpanya ng anak ni Loren base sa kontrata nito sa DOE. Sa pagpapatuloy ng crisis hearing sa Senado nitong Huwebes, binanatan din ni Senator Rodante Marcoleta ang DOE. Kinwestiyon ni Marcoleta ang biglaang pagtaas sa presyo ng gasolina, kerosene at diesel kahit nabili sa lumang presyo ang inventaryo ng mga oil companies bago pa ang blockade sa Strait of Hormuz. Yung pong nakaraang hearing natin last Tuesday, maliwanag po na sabi ninyo, DOE, meron tayong 46 days for diesel at that time. Tuesday po ito. Sa kerosene naman, meron tayong 53 days. Ang pinag-uusapan natin doon, after 15 days, mula nung sabihin ng Pangulo na meron tayong 50 to 60 days inventory, biglang pumalo sa 110 pesos per liter. Dati po nilang inventaryo yun eh. Paano po magiging 110 from 55? Did you check the oil companies? Kinuha nyo yung document? Kanino nila binili? Makikita nyo ba kung magkano binili? Did you check that? May point si Marcoleta. Umarangkada din nitong linggo ang impeachment hearing sa mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi sinipot ni Duterte o ng mga abogado niya ang pagdinig. Isa daw fishing expedition ang ginagawa ng mga kongresista. Sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. Initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's an exclusive power of the House. We're not contesting that. No? But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Hindi naman pwede dito sa pag-initiate lang ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag na namin na mini trial. Hindi po sa amin ang galing yung term na mini trial. Yan po ay galing sa mga statements no, ng either Committee on Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it.
Pero nilinaw ng komite bahagi ito ng proseso para malaman kung may probable cause para i-impeach ang Vice Presidente base sa mga ebidensya. In response to the letter of the Respondents' Council, I reiterate that what is happening before the Justice Committee is not a trial. We are very much aware that trial will happen only in the Senate. What is happening before the Justice Committee is a preliminary investigation where there is clarificatory hearing to aid the justice members in the determination of the existence of probable cause. Kahit puro question ng Vice Presidente sa proseso, nagdesisyon pa rin ang Committee on Justice na mag-issue ng mga sabina para sa mga testigo at dokumento. Kasama sa mga ipapatawag si Attorney Michael Poa na nagsilbi sa ilalim ni Duterte sa Department of Education at ngayon miyembro ng kanyang impeachment defense team. Bubusisiin din ng komite ang mga salin at tax filings ni Duterte at ilang mga records ng mga kumpanyang may kaugnayan sa kanya. Magbibigay din ng karagdagang proteksyon ng komite para kay Ramil Madriaga, ang di umano'y dating aide ng Vice Presidente na magiging witness laban sa kanya. Inilarawan ni Congressman Rufus Rodriguez na polluted source si Madriaga, pero pinalagan ito ni Congresswoman Leila de Lima. He's not yet testifying. He will testify, and therefore, issues of credibility can be raised in the questioning, in the clarificatory questioning. Mr. Madriaga can be asked about those things during the hearing, the proper stage of the hearing, but not at this point. So it's out of order. Any such statement relating to the issue of credibility, statements like a polluted source, that is not yet proper at this stage of the proceedings. Actually, kung may nakakaalam ng mga bagay tungkol sa polluted source, si De Lima yun. Dahil siya mismo, biktima ng mga gawa-gawang kaso sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Ipinakulong ni Duterte si De Lima ng halos 7 taon o 2,454 days. Kalaunan, ibinasura ng mga korte ang lahat ng mga kaso laban sa kanya. Nitong araw lang, isang grupo ng mga abogado na identify kay Vice President Sara Duterte ang dumulog sa Korte Suprema at hiniling na ipahinto ang impeachment hearings sa Kamara. Ito ang mga leksyon ngayong linggo. Nasa krisis na tayo. Huwag na umechos pa. Kahit technically may supply pa ng langis sa mga inventaryo, matinding krisis na ang nararanasan ng milyong-milyong mga Pilipino. Ang masaklap, it will only get worse. Kaya kapit tayong lahat. Alis saka sa mga ultra-rich o mga politikong kahit anong krisis, marangya pa rin ang pamumuhay at masarap pa rin ang kinakain. In short, hindi nila ramdam ang hirap. Ang masama, itong mismong krisis na ito ang isa sa mga ginagamit na dahilan ng Vice Presidente at ng mga DDS para hindi siya mapanagot. Unahin daw ang ekonomiya, ang ayuda. Tama, pero pwede namang pagsabayin. Dapat pagsabayin ang pagtugon sa krisis at ang pagpapanagot. Milyong-milyong piso ang hindi o ayaw ipaliwanag ni Duterte patungkol sa kanyang confidential funds. Hindi mo alam kung saan talaga dinala o baka naman nilustay lang. Samantala, hindi tayo dapat magkalimutan sa pagtugis sa mga malalaking isda na nagbulsa rin ng bilyong-bilyong pisong budget para sa flood control. Lahat kayo dapat makulong at maparusahan. May krisis man o wala. Isipin niyo to. Ang krisis sa langis o ekonomiya may katapusan kahit magtagal. Pero ang krisis natin sa korupsyon, tila walang hanggan. Kaya ang pagpapanagot hindi dapat kalimutan. Vice Presidente man yan, o mga congressman, o mga senador, o kahit presidente. Ako po si Christian Esguera at laging tandaan, facts first.